Manisha Zorin, former OFW. So, nung nasa Hong Kong po ako, nagkaroon po tayo ng sakit na lymphocyte. Yun po yung mas mataas po yung white blood cells ko at saka mas mababa po yung red blood cells ko na nag-cause po siya ng pagmamalstroke ko po. So, ayan po sa natin. Ayan. So, ayan po. Before naman po ako pumunta ng Hong Kong, ayan po na medical naman po tayo dito. And then pagdating din po sa Hong Kong, medical din naman. So, fit to work naman po tayo. Kaya lang, pagdating po ng year 2021, doon na po tayo nakaranas ng mga mga symptoms. So, yan po yung mga symptoms ko na nararanasan na palagi na lang po yung dugo sa ilong ko, basta-basta na lang po natulo, and then every morning po, bago pa po ako makarating ng banyo, kailangan ko muna i-massage or kailangan ko muna umiyak para magkaroon lang po ng malay yung aking katawan kasi mild stroke na po siya. And then pagdating ko po sa banyo, yan po yung nangyayari. So dugo pa rin po kahit anong mumog ko, dugo pa rin po yung nailalabas ko. So sa ko kasi dahil nga OFW walang time, pero kinakabahan na ako, so sinisikreto ko po yun. So pagdating ko ng October, doon ko na po isipan na magpa-check up po talaga. So ayan po, lumabas po sa result. So 3 weeks po ako pabalik-balik doon sa doktor, sa private clinic. Ini-private ko na lang po kasi nga po ayoko sa local dahil papasok sa amo ko yung result. So tinatago ko po yung nangyayari sa akin. Kasi pag hindi ko po tinago, baka automatic ma-terminate ako at mapauwi ako dito sa Pilipinas. So nag-private po ako, sariling pera ko po ang binayad ko dyan, more than $500. So yan po nakita po dyan sa sa may guhit na mas mataas po yung aking white blood cells. So 45.3, and then 20% na lang po yung aking red blood cells. So sinerch ko po yung, sabi ko, going to leukemia na siya kung hindi talaga siya ma-solusyonan. So sabi ko, yun po yung nasa isip ko, kung mawawala akong ng dugo, sasalinan po ako, saan ako kukuha ng pera? So kinausap ko po yung aking kaibigan dito sa Pilipinas, na yan po si Sisi Jessica, na yung anak naman po niya ay si Mentor Cyro So doon po niya sinabi sa akin na bakit hindi ko subukan itong barley. Pero nakikita ko na po ito sa sa online kay Idol Rapidol po So doon sabi ko, parang ang mahal naman. Pero sabi niya, ang goiter daw din po niya is nawala dahil dito. So which is nagkaroon na rin po ako ng mga bukol dito. Hindi ko sinabi sa kanya yung talagang main purpose ko, ba't ako nakikipag-usap sa kanya. Ang sabi ko lang sa kanya yung bukol ko rito. May bukol na ako kasi dito. So yun sabi niya, subukan ko rin daw po itong barley. So kahit alanganin ako, sabi ko sige, kasi naiisip ko talaga na mas mahal talaga magpasali ng dugo. Kasi wala inaabot na ako ng 1 oras sa higaan bago magkaroon ng malay yung aking katawan. So yun po. Na rin po ako, sa totoo hindi ko ikinakahiya pinangutang ko yan doon kasi yun naman talagang ng OFW, pinangutang para makaabil po ako talaga ng package kasi sabi ko hindi ko lang ito isang beses iinumin. So continuous ko siya ininom. So pagdating po ng product, nagtimpla din po agad ako. So makikita niyo po, yan po yung aking itsura before. No? So, sabi ko nga sa sarili ko, di ko alam kung isang langaw na lang talaga ang kailangan pumirma dyan sa itsura ko. No? So, nagtimpla na agad ako ng isang sachet. Sabi ko, susubukan ko. Pero sabi ko, kailangan ko mag-selfie. Ano ba ang itsura ko? Kasi hindi ko naman nakikita itsura ko kasi takot na ako manalamin. So, ganyan pala talaga ang itsura ko before. So, ayun, after 3 days ko po na pag-iinom, kinomplito ko po 3 sachet every day. Doon po, nagkaroon po ng gaan ang aking pakiramdam, nawala po yung pagmamild stroke ko. So sabi ko, maganda yung barley, kaya tinuloy-tuloy ko po. After po ng ilang mga 3 months,
Ayan po, nagpa-laboratory po uli ako. So ayan, naging clear na po ako. So dyan po ako nag-clear na po, bumalik na po lahat yung aking red blood cells na maintain na po. And then yung aking white blood cells bumaba na rin, so nawala na rin po yung bukol ko rito. And then pagbalik ko naman dito sa Pilipinas, wala akong pera. So ayun, bumalik uli yung bukol. So hindi ko na po kasi siya na-maintain. Sabi ko, stop ko na kasi wala naman na. Akala ko, okay na ako, pero bumalik po. So, pabalik-balik ako sa doktor. 3 weeks po, binigyan po ako ng doktor ng mga resita ng antibiotic. So, ngayon, nang bingi ang aking tainga. So, alam po yan ng mga kasama ko sa hub na wala talaga akong nagpapakinggan sa kanila dahil sa antibiotic. So, in-stop ko po yung pag-antibiotic, tinuloy-tuloy ko po ulit ang pagbabarley. So, in just 2 months, naging okay, pati yung bukol ko naging clear. And then, ito naman po, 1 year na ubo. 2023 dahil sa milk tea ng aking apply ng libre. So, ayun. So, 1 year po, akala ko po yun normal lang na ubo. Hanggang sa, naging 1 year po yun, 1 year, check up, pero wala talaga kahit anong resita ng doktor na parang simpleng resita lang, wala talaga. Hanggang sa naisipan ko po noong 2024, after po nung nag-suffer ako, naisipan ko na po magpagamot. Sa talaga bumalik po uli ako, sabi nila, yung result ko doon sa x-ray ay pneumonia TB. Kung hindi pala ako umiinom ng barley, automatic nagkikimo na ako. Kasi mayroon akong napanood na gano'n din po yung sintomas niya. Sa lahat ng sintomas na naramdaman ko, automatic po until now, nagkikimo pa rin po siya. Kaya sabi ko, napaka-bliss ko kasi may barley pala. Tinuubo po ako, tuloy-tuloy po ang pag-iinom ko. Kaya nagulat po yung doktor na specialist sa lungs, sabi niya, ano ang iniinom mo? Kasi 1 year kang may ubo. Sabi ko, wala. Sabi niya, kung wala kang iniinom, bakit hinayaan mo na 1 year kang may ubo na hindi nawawala yung plema mo? Sabi ko, actually umiinom po ako ng barley. So, tumahimik siya. Sabi niya, sige, mag-continuous ka ng yung medication ng 6 months para mawala daw po yung scar ko sa lungs. So, yun, niresitahan nila ako ng medication good for 6 months, kaya lang dyan ka-allergy. So, dahil po sa rifampicin. Yan po yung nangyari sa akin, kaya hindi po ako naka-attend ng mga event. So, yun po. Ilang buwan ko po yan dinanas, pero dahil po sa continuous ko pa rin po na pagbabarley, so pina-stop po nila sa akin ng rifampicin, pero continuous po ako sa barley. So, hindi naging ang sugat sa aking katawan. Nagulat din po yung doktor sa Cardinal Santos, kasi sabi niya kung nag-allergy ako, bakit walang Peklat. piglat. Sabi ko, umiinom po ako ng barley. So, andyan po, kasi para matolerate po nila yung allergy ko doon sa rifampicin, kasi kailangan ko po makainom ng rifampicin ng good for 6 months. Yung rifampicin po kasi yun po sa antibacterial para po sa TB. Kasi lang sugat po yun sa yung scar. So, kaya kailangan ko daw po makainom nun. So, yun, tinolerate po ng allergologist po ng Cardinal, kasi nagkaroon po ako ulit ng mga allergy sa likod dahil nga po sa pinipilit nila na rifampicin. So, tinolerate po ng doktor. So, 1 week po ako pabalik-balik sa Cardinal, pero continuous po ako nagbabarley. So, sabi nila, ang sabi nga niya ng doktor na yan, kung hindi ako nagbabarley, ewan ko lang kung nasaan na ako. So, tuloy-tuloy ko lang ang barley ko kahit umiinom ako ng mga gamot. So, sabi nila, tinatanong niya ako kung mayroon akong nararamdaman na kahit saang parte ng katawan ko, sabi ko wala. So, sabi niya,
okay, pag natapos mo yung ano, tuloy mo na lang yung barley. And then, natuloy rin naman po nila yung allergy ko until, yun, naging okay na ako, ano. So, ito naman po yung aking kaibigan na mga natulungan, yung nanay niya, may gallstone, tapos yung isa kong kaibigan na sa Hong Kong na ang dami na rin po niyang sakit. So, isa lang din po yung nakatulong sa kanila, ang ating I Am Amazing Pure Organic Barley. So, yun po. Thank you po.